tubag. Pero naa pa mas labing dako o importante nga purpose ni Lord gihatag sa tuwa o mas labaw pa kaysa tanan nga mga butang sa kalibutan. Ang Biblia nagatudlo sa tuwa nga gihimo ta aron mahisahan ni Kristo. Masumala sa itong gibasa ng verse gaina. So, sa Romans chapter 8, kung gibasa, si Apostol Pablo nung nagasulat sa mga Kristohanon sa taga-Roma nga nagatubang og dagko kayo ng mga kalisod. Saan ang katong persecution nga ilang nga sinati tungod kay gipangdakop sila niya pang prisuhon niya ang uban pangpatyon tungod sa ilahang pagtuo. Kunya na sila kahadlok sa ilang ginabuhi nung niabot ang kawalan o sa ilang pagpapamuyo. Pero ang iyahang gipahinumdom sa ilahang nga bisan unsa pa man ang mahitabo, maayo o dili maayo, ang Ginoo na ang plano sa mga magtotoo nga dili mapakyas ug kani nga plano no nga sila mahimong mahisama kang Hesukristo no Christ-like. Usa sa mga rason sa pagtugot ni God sa mga sitwasyon sa kinabuhi para mahimo ta nga mahisama kang Kristo. So karon namuntag nag-share ko duha ka kamatuoran nga ato nakita diri about sa ato ang title sa ato ang devotion karon, You were created to become like Christ. No una, God's purpose is our Christ-likeness. No, ang katuyuan sa Ginoo mao nga mahimo daw ta nga sama ni Kristo. Sa verse 29, atong makita diri hindi mo na po sa Ginoo nga kita gipili aron mahulma ngadto sa dagway sa iyang anak. Mahulma murag ma-picture out nato ang paghulma sa usa ka kanang butang or sa clay. No, ginahulma na siya para nga mahisama sa unsa pong nasa imagination sa pattern. So, ang plano sa Dios sa atong kinabuhi mao nga dili lang ta magpabilin sa ato ang daan nga batasan daan nga kinaiya, pero sa hinay-hinay nung mausap ta aron mahimong parehas or sama ni Jesus sa kinaiya o sa buhat. Mo nay usa sa mga dako nga gusto ipaabot sa Ginoo sa mga taga-Roma. No, ang kaluwasan dili lang ni about sa pagdawat ato kang Christ and then pagkahuman mo paingon na sa langit kung naapay mas labaw nga gusto mahitabo ang Ginoo. No, ang kaluwasan naglakip po diri ang about sa sanctification, meaning sa hinay-hinay kita nga mga Kristohanon na binabag-o sa Espiritu Santo no sa grasya sa atong Ginoong Hesus. No, ang tawag sa Dios dili lang ta nga para maluwas kundi para sa nga mahimo ta sama sa iyang anak. So ang dako nga pangutana ani karon sa tuwa nga mas nahimo ba ta Kristohanon karon kaysa sa gahapon? Kung mag-evaluate ka ba, mas nahimo ba ang Kristohanon karon kaysa sa gahapon sa mga niaging ng mga tuig? So sa social media daghang kay makita dito nga before and after na mga picture dito labi na sa mga nag-diet, mga na-exercise or kanang mga kanang skincare na sila yung mga gina-post niya before and after. Mo na yung resulta sa ako ang kanang transformation sa diha nga nag-diet ko or nag-apply ko ani nga skincare. No, sa ato po pinakadako po sa ato ang before and after sa mga Kristohanon nga kinahanglan na makita sa mga kinabuhi nga mao ang pagbago sa ato ang batasan tungod kita nang sunod na diha kang Kristo. Muna ay before and after. So ang atong ipangutana gid sa ato kaugalingon mo as evaluation kung ang akong mga silingan or ako abang kauban sa trabaho makita ang ako ang batasan, makita ba sa akong batasan si Jesus no, sa trabaho man na, sa klase or bisan sa dalan, sa traffic nung naatay kanang taas nga pasensya. Ako guilty ko ani kay na mga panahon ba mag-iyaw-iyaw ko sa mga drivera ni magpadagan nang ano ba usahay ka ng malagot ito ka pero mapahimulo mo ka na dapat magpasensya na lang ka. Ang mga gitatulo sa mga driving nga naang yung mga driver nga dili gyud kanang disiplinado sa kalsada mo nang i-apply yung permit niya ang defensive driving kaya nang magkuhan ka ba
kining sa term ana maging kuan ka, aware ka sa ilahang kining mga lihok sa kalsada. Ikaw na lang yung kay bahala sayod sila sa ilahang pag-drive. Basta ikaw defensive driving yung perminti kay malikayan ang kanang distressya kay mahasol man ka. Sa panimo niya pag-amping na ang mga driver niya wala ma-apply yun yung mga pasensya sa kalsada. So kana sa mahimo na ito ang ipakita sa Kristo no, pinaagi sa pagpailog, pagpakita o gugma, pagpasaylo, pagpasensya, no, pag-amping sa atong pulong sa buhat no, sa imanang pamaagi. Pero kailangan din nato ang guidance sa Holy Spirit, of course, o ang grasya sa Ginoong Jesucristo nga mabuhat ato niyang mga butang kay kuan man siya kanang opposite man siya sa ato ang nature as tao. Okay, munang kailangan kita baguhon sa Ginoong kada adlaw. Kuan ang proseso gyud ang pagbago hangtod nga ang matuman ang purpose ni God nga mahimutang sama kang Kristo. So ikaduha nga atong isgutan is God uses all things to shape us like Christ. Gigamit sa Ginoo ang tanang butang, maayo o dili maayo, aron yung hulmaon ta sama ni Kristo. Munang Ginoo sa verse 8 sa tanang butang, verse 28 sa tanang butang ang Dios nagabuhat alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya. So ato makita nga dili tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi maayo no, napoy mga maho sa atong kinabuhi nga dili maayo no, mga sakit, mga problema sa pamilya, dagko nga mga utang, mga kapakyasan sa kinabuhi o uban pa no, pero ang Dios no kabalo ta nga ang Dios mo gamit ani nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi aron nga mag-uhon ta kung nasa katuyuan sa tanang butang. Kumbaga ang pagsulay na nato sa kalibutan dili ni aksidente no, ang Dios mo gamit ani aron nga siguro paminusan nato ang garbo, mo gamit ani nga sitwasyon para maminusan atong garbo, para motubo atong pagtuo, or sa pinakarason nga makita ang ulang buhay ni Kristo sa ato. Murang ginamolda ba, experience sa mga butang para na siya itudlo sa ato nga dapat ato ni ma-develop na kinaiya na yung anak ng mga dapat mas tindot dito kung yung anak ng mindset no, kung may mga pagsulay na dili maayo nga maabot sa itong kinabuhi ato yung nauna-naon niya ginagamit na ni Lord kaya na siya gusto nga i-develop sa ito ang mga kinaiya o sa itong kinabuhi no, sama sa ulawan doon, di ba nga, sulayan na sa kalayo para malimpyo, mahimong pure. Nakita usap, sulayan po sa mga pagsulay, aron tagtangon ang mga hugaw, mga dili maayo, mga kinaiya o batasan, nga mahimong nato nga ipakita si Christ, ma-reflect nato si Christ kung kinabuhi. Noong murabag ka ng nai-usa ka nanay na among namit sa una. Kalimot ko asa na itong lugar nga kanang wala siya igong na income pero grabe siya ka matinulanon ay sa palay akong isimbahan sa Bangkal sa Kadayawan Community Church. So giusap na ilahang kuan kanang simbahan KCF na Kadayawan Community Fellowship kay naman sila mga gina-invite sa una mga Muslim daw. So, nain sa kananay na meet na mo dito, wala din siya igong na income, pero grabe siya kamatinod-anon sa pagpangalagad sa simbahan. Nung nag-aampo siya, halos kada adlaw nga nain mga panahon daw nga kanang patay ang ilahang prayer meeting without midweek prayer meeting. Wala sila nain mga panahon nga wala yung midweek nila, pero siya maato sa simbahan. Kanya nara siya sa simbahan, hindi ano siya mag-ampo. Kay katunga tayo, wala pa'y pastorato, and then, kung nabugnaw ang mga bulahaton ba, first time ako nakalungog na rin, yung aning yung simbahan na nag-exist. Nga, patay ang kailangang midweek. Na-shock ko ba? Pero siya, yung testimony yun niya, na yung mga panahon doon, hilang siya, gustuyaan niya. Pagkuhan siya, tingog na siya sa gate.
diha siya mag-ampo, bahalag siya na isa. Kay na-meet niya ato kay na diha may nag-field work sa ilang simbahan, diha may i-assign. Kung nakasimba na daw siya mga apoy sa una, taga-dili naman sila sa una, na kalimot ko sa iyang pilido. Basta nakaila siya sa mga karaan din sila. At ibig, nakaila ko siya sa mga Portiliano, na nakalimutan ko sa iyang apelido. So, tigulang siya ng babae. Moto, nung makita na ko sa iyang ehemplo ba sa nahimo siyang mainang buong bitaw sa iyang na part sa iyang Christian life. Makita na ko si Christ sa iyang na siya pagpailog, pag-effort, niya kanang gugma bitaw sa pag-ampo. So, yung anak po si Christ, sa siya mas pag-ampo. Sa usang kita po siya ginabuhi, mahatag yun siya panahon sa pag-ampo. So, kung naay mga problema, mga kasakit sa itong kinabuhi, so ato yun tanaw ni nga kanang blessing, o dili na din tanawan na silot sa Ginoo ko dili blessing kay unaw-unaang na usa ni kapagsulay nagigamit sa Dios para pumahon ta maparehas ta like Christ. So, no, kung ay mga pagsulay, ba na sa pagpanarbaho sa eskwelahan o sa atong mga relasyon, ato gyud pangutanon ng Ginoo permanente. Nindot niya pangutana sa Ginoo, Lord, unsa man nga leksyon ang imong gusto kay ipakita sa ako ani nga sitwasyon aron nga mas mahimo kong sama kang Jesus. Nindot siya nga question, Lord, positive dito sa question, imong i-accept ba, Lord, akong i-accept niya pagsulay. Pero Lord, tagluy ko unsay leksyon ani nga pagsulay na naka-experience ko ani. Tabangi ko nga malampasan ako ni nga pagsulay, mahitabo yung mga purpose ani nga pagsulay aron nga may kung sama kang Kristo paghuman ini. So mga isuon mo yang atong duha ka mga punto atong makita sa tong verse karon, Romans 8:20-29. Una, God's purpose is our Christ likeness. Na ikaduha is that God uses all things to shape us like Christ. So hinumduman nato na wala lang ta gi-plan for God's pleasure, mga topic first Sunday, dili lang po ta gi-form for God's family, but we are also created to be like Christ. No, atong kalipay o kasakit, mga maayo o dili maayo nga mga panghitabo sa kinabuhi, no dili kini mahimong kawang o gamiton ni sa Dios aron nga hulmahon ta sa iyaha. Kung salamat sa Ginoo ani nga pagdasig o mo ni ang pulong sa Ginoo, I pray na kanang napanalangin ta. And let us close in prayers ato ang devotional karon. Father in heaven, we thank you, Lord, once again sa imong mensahe sa mga karon nga kabutagon that you created us to be like Christ. Usa sa mga dako ni mga purpose sa among kinabuhi Ginoo nga mahisama mi kang Kristo. Lord, ang mga pag-ampo na ikaw padayon nga magatabang ka namo, magapamuhat sa among mga kinabuhi nga among mabuhat ni nga purpose ang kinabuhi. Uban sa tabang sa Holy Spirit, sa grasya sa among Ginoong Jesus. Ginoo, I pray na ikaw padayon nga magagiya ka namo sa among kinaiya, sa among pagbuhat, o isang pa sa among mga pulong Ginoo. Dili man ni perfecto Ginoo, ato karon gina-process pa ang mga kinabuhi na mahimong sa among Christ. But Lord, himuapod nga namo nga desire Ginoo nga mahimo pud niya. Nami desire Ginoo nga mahimo sama kang Kristo, in order na among kinabuhi Ginoo mahimo pud niya reflection sa uban, makita nila si Christ. O sa imong anak nga pamaagi, ilahang mailhan, makita si Kristo, mahimo ni tulay Ginoo, makaangkon sila relasyon diha kang Ginoo. Lord, pasaylo Ginoo sa mga kalapasan, mga kasalanan, mga butang na wala ka na